Kaya lamang nila ginawa ito sapagkat dahil di umano sa pagmamahal nila sa kanilang constituents. Pagmamahal na kapagkat di umano sila ay hindi lumagda, ay sila ay mawawalan at pagkakaitan ng ayuda. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat kay Yusek Nakne. Alam nyo mga kababayan, talagang sumambulat yung balita na ginawa ng House of Representatives kung saan ay ipinagpalit sa ayuda ng ating Vice Presidente. Pistola ipinagpalit sa 7 pirasong pila ang ating pangalawang Pangulo. Katwiran ng nilang kongresista. Kaya lamang nila ginawa ito sapagkat dahil di umano sa pagmamahal nila sa kanilang constituents. Pagmamahal na kapagkat di umano sila ay hindi lumagda, ay sila ay mawawalan at pagkakaitan ng ayuda. Ayuda na ito ay nagkukumple sa milyong-milyong piso na pondo ng gobyerno laan sa mahihirap nating mga kababayan. Ayuda na ginagamit ng mga galing na politiko, pambili nila ng mga sasakyan, pambili ng mga alahas, pangkustos sa mga kalayawan at mga bisyo. Ganon din sa kanilang mga kinalolokohang kabit. Ayuda, napakasarap pakinggan. Ayuda, pagtulong, pagtawid ng kalam ng sigmura. Pero totoo pa ang lahat ng ito? Totoo bang napupunta kay Juan de la Cruz itong ayuda na nakukuha ng mga kongresista sa ating gobyerno? Matagal na tayong ginagamit ng mga buwayang ito. Ito ang ginawa nilang paglagda sa impeachment ni Inday Sara. Ito ay tahasang pagtalikod sa mga taong bayan. Bakit? Sapagkat alam naman natin na si Inday Sara ay pinagkatiwalaan, pinagkalooban ng mandato ng 32 bilyong Pilipino. Itong mandato na ito ay niyurakan ng mga kongresista yung pagtitiwala na ipinagkaloob ng sambayanang Pilipino. Tignan ninyo mga kababayan, tanungin natin ang ating mga kongresista, lalo na sa ating mga lugar, sa ating mga distrito. Kinonsulta pa nila tayo? Tinanong ba nila tayo kung tayo ay payag, kung pumapayag pa tayo na patalsikin si Inday Sara bilang Vice Presidente? Mga mukhang tira! Alam nyo mga kapatid, kung titignan natin, kung ibabangga natin ang boto ng
constituents. Ano na ang nangyari sa bayan natin? Mga kongresista natin noong eleksyon kumakatok sa ating mga pintuan, nakikiusap. Sila daw di umano ang magiging boses natin sa Kongreso. Maya't maya, talagang lahat na lang itinapangako na kapag ako ang inihalal ninyo bilang katawan sa Kongreso, ako ang magiging tagapagtanggol ninyo. Ako ang magiging boses nyo sa Kongreso. Pero ganun po ba ang nangyari? Kinonsulta po ba tayo noong bago nila patalsikin, i-impeach itong si Inday Sara? Hindi po. Nakakalungkot man pong isipin. Ito po ang katotohanan. Pinalasubas po tayo ng ating mga kongresista. Puro sila pangako na magiging boses natin sila sa Kongreso. Ngunit ang boses natin, ang boses ng ordinaryong Pilipino, ang boses ng 32 billion Pilipino, pinaliwala nila. Sa halip na protektahan nila si Inday Sara, ay sila pa ang nagkanulo kay Inday